Breaking news mga kababayan, nako po, sa Senado nagkakagulo. Nabulabog po sa pangyayaring ito. Tila ko dita talaga ito mga kababayan. Bilang ng majority ni Tito Soto, tila nagkalagas-lagas Senator Camille Villar at ang kanyang kapatid na mataan sa opisina ng minority leader. Nako po, nagpunta kay Cayetano, mga kababayan ko. Ito nang sinasabi natin na tila itong si SP Soto sisibakin. Ito po ang nangyayaring kaguluhan mga kababayan ko. Magugulat po kayo. Bakit ba nagpunta si Camille Villar sa opisina nila Marcoleta? Halaka. Tila may nilulutong pabagsakin itong si SP Soto. Kaya dito mga kababayan, yari na. The end is near na mga kababayan ko. Panoorin po natin ang balitang ito na kinataranta ni Tito Soto. Bakit nalalagas na ang kanyang mga miyembro ng majority? Naku po, yari na. Ito pang balita. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Ayun na mga kababayan ko, nagmamadali na patakbo ang direksyon ni Camille Villar. Doon sa opisina ni Alan Peter Cayetano na opisina ng minority leader. Grabe mga kababayan ko. Kaya pala natataranta na. Stress na si Bulaga dito mga kababayan ko. Kasi nga, tila haharangin po ng minority itong pagkoconvene ng Senado sa impeachment ni Sara. Mga kababayan ko, kaya itong miyembro ng majority nagkalagas-lagas na mga kababayan ko. Pupunta na lahat dito sa minority leader sa opisina ni Cayetano. Nako po, dalawang lang mga kababayan eh. Tatlo lang na lumipat sa minority, laglag na si SP. Tanggal na sa Senate President. Diba, siyam po ang minority. Dalawa lang o tatlo ang lumipat dito sa minority, wasak na ang pagka-SP ni Tito Soto. Wasak na ang pagka-BRC Ribbon chairman ni Pampilo Lacson. Halaka. Ulitin nga natin mga kababayan ko. Ito po. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Ayan mga kababayan ko, nako, tila sinuka ni Camille Villar. Malamang, syempre pag nandyan si Villar, syempre yung kapatid nito, lilipat din ito. Mga kababayan ko, tila sinuka na itong si Soto. Nagpatawag ng caucus, ibig sabihin meeting ang minority leader para pag-usapan ang napipintong impeachment ni Sara. Halaka, yari na si SP dito, sibak dito kung maluluto ito. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan Villar, pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy.
Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearings sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Kung sana, kung ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Aakyat siya, wala tayong magagawa. Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya. for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda. Ayan, mga kababayan ko, nako po, tila tinatakot nila ang mga congressman at senador pag hindi sumang-ayon sa impeachment, kakasuhan. Dati budget, ngayon kakasuhan na kasi naubos na ang pera. Hala ka. Ano sinasabi ng komento? Nako po, mga kababayan ko. Sama-sama ang magnanakaw. Ay, mga tangalista ito. Yan ang anay sa government. Hala ka. Grabe kapal ng muka. Sana kasuhan tungkol din sa atraso nila. Asan na ang 10K? Mga ano ito. Okay lang wala yung 10K, wag lang magnakaw, di ba? Bakit parang ang dami yatang senador ngayon na hindi mo ramdam na nagtatrabaho? Isa na diyan si Camille, mga tangalista ito, mga kababayan ko. Bilyar yan. Ano pa ba asahan sa mga politikong bilyar, pahirap sa mahihirap? Diyos ko po, kayo na bahal sa mga taong to. Ayaw nilang impeachment para di sila makulong. Ayan, mga kababayan ko. Ano naman ang sinasabi dito? Tignan po natin, mga kababayan. Sabi nila may kudita . Ito po, mga kababayan, may kudita. Ano bang kudita na sinasabi nila? Nako po, may kudita kayata. Ano ito? Kudita versus impeachment. Nako po, ito na, mga kababayan ko. Matindi po itong balitang ito. I-check po natin. Kudita versus impeachment. Nako po, delikado si Tito Soto dito. Ito po ang balita, mga kababayan ko. Robin Padilla nagsalita na. Nako po. Ito Walang usapan ni Kuko siya. Hindi man ako sumasali sa KUK. Bata-bata po ba? Bago lang ako dito sa Senado. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Wala umanong namumuong panibagong plano ng kudeta laban sa liderato ng Senado sa harap ng posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muli ring siniguro ng Senado na handa ito anumang oras, kabilang na ang posibleng pagharang ng minorya sa impeachment. Si Sheena Torno magbabalita. Itinanggi ni Senator Erwin Tulfo na may naririnig na banta ng kudeta sa liderato ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon nitong Lunes. Kaugnay ito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan kaya rito ang Duterte Senate Bloc o sina Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Huwag natin unahin ang sarili, ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, dapat yung interest ng tao muna. O mga kababayan, nagsalita na si Erwin Tulfo, pero ito, dawit din ito sa maleta. Diba, Erwin Tulfo, ilan bang maletang nakakobra mo? Mula congressman hanggang senado, nakakakobra ka. Kaya ayaw mong imbestigahan itong mga Marines na 18. Kaya tutol na tutol ka
para imbestigahan itong mga pasabog nila. Kasi nga, kasapakat ka. Kaya itong impeachment, itong gusto mo na maimbestigahan. Pero yung mga gawain nyo, kayong mga tulfo, ang galing-galing nyo dati, nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Nung nagbablog kayo palagi, puro kayo banggit, very good, Tatay Digong. Ang galing ng ginagawa mo, kayo, nung Montulfo na kuya mo, na isa ding kurap. Iyan ay sinasabi ng taong bayan, mga kababayan, ha? Ilagi sa Davao, nagpapapansin kay Tatay Digong. Puro puri, maganda, good job, Tatay Digong. Pero nung kayo na po, tahimik na kayo, lalo itong si Raffy Tulfo. Magaling lang ito sa chismisan ng mag-asawa. Break up ng mga vlogger. Magkakapit bahay na naguutangan. Magagaling kayo sa ganyan, pero yung mga tunay na problema ng taong bayan, wala. Tahimik kayo. Diba? Tapos ang flood control, tahimik din kayo. Diba? Tapos tatakbo pa yung kuya mo na si Raffy Tulfo, ang kapal naman ng muka. Eh di nilang paso yun ni Sara. Flood control nga, tahimik. Mananalo ba yung kuya mo? Ikaw nga, wala ka namang nagagawa sa Senado, kurap ka pa. Yan ang sabi ng mga ng mga 18 Marines, nakalista yung pangalan mo. Tapos ayaw niyong imbestigahan ni Pampilo Lacson. Kasi nga kasapakat si Tito Soto, hinaharang niya. Ang flood control ayaw imbestigahan. Ay nako, bending dalo. O, kita nyo. Git din ng ilang senador, nananatiling solid ang suporta ng majority bloc kay Senate President Tito Soto III. Wala rin umanong napag-uusapan sa minorya tungkol sa pagpapalit ng liderato. Walang usapan ni Kuko siya. Hindi man ako sumasali sa coup. Bata-bata ko pa. Bago lang ako dito sa Senado. Samantala, nilinaw pa ng minorya na wala rin silang plano na harangin ang impeachment process. Hindi kami napag-usap, but we will have the meeting this week. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil marami mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Ayon naman silang senador, magiging patas sila sa anumang paglilitis dahil sila rin ang uupo bilang senator judges sakaling umusad ang impeachment case. I will base my decision on the pieces of evidence presented. Pero aminado si Senator Robin Padilla na handa siyang tumutol sa pag-convene ng Senado kaugnay ng impeachment process. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Nilinaw naman ni SP Soto na handang Senado anumang oras sakaling maipasa sa House ang articles of impeachment. Gate niya, otomatiko ang pag-convene ng Senado sa oras na maakyat ang reklamo at hindi na ito kailangang pagbotohan. Dagdag pa niya, ang pag-convene ay hindi agad nangangahulugan ng pagsisimula ng trial. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. Gayunman, paglilinaw pa ni Soto, pawang espekulasyon pa lamang ang lahat hanggat walang naihahaing articles of impeachment sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Senator Amy Marcos sa tiyak umano ang pag-akyat ng impeachment sa Senado dahil sa posibilidad ng sapat na botos sa Kamara. Dagdag pa niya, may impormasyon umano na tinatakot ang ilang mambabatas na maring kasuhan sa Office of the Ombudsman kapag hindi bumoto pabor sa impeachment. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ayan mga kababayan, yan palang panakot nila. Alam nyo ba na si Tito Soto kalaban ng Korte Suprema? Ayan mga kababayan, problemado na ito Tito Soto, tinaningan na ng Korte Suprema. Supreme Court gives Soto only 10 days to answer contempt raps versus Supreme Court. Nako po mga kababayan ko, kawawa naman ito. Ano sinasabi dito? Dapat napalitan niyang leader na yan, SP Soto. Walang alam. Kita nyo, Glenn Nocum.
Sana maibalik ang naunang namumuno ng Blue Ribbon na si Senator Marcoleta at palitan na ang SP na yan. Puro kalokohan at kababuyan ang ginagawa, sabi ni Gerson Byron. Ayun, ayaw na ng taong bayan mag-focus sa mga totoong suliranin ng bansa. Yun yung problema sa flood control at nagtataas sa presyo ng langis. Listen to the voice of sambayanang Pilipino. Palitan niyang puppet sa Senado so that impeachment trial will go smoothly. Ombudsman Ben Dalo. Harapin mo muna ang Supreme Court, SP Tito Soto. Tanggalin na yung Soto, Lacson kasi protector yan ng mga kawatan, sabi ni Joe Dargs. Si Ben Dalo, wala ka na makuha boto sa pamilya namin. Nako po. Yan ang flood control issue, nakalimutan na. SP Tito Soto, kawawa sa Korte Suprema. Pag nakita ko ang mga mukha ng mga politiko sa Pilipinas, lalong-lalo na si Tito Bulaga, Lacson Pangilinan, Aquino Tulfo, Ben Dalo, kasuka-suka ang mga pagmumuka. Si Lito Lapid din, di rin dapat sweldohan. Naglalaway si Sorot, alaka. Hoping mapalin natin si Ting na po. Naku, mga kababayan ko. Ang buhaya na plunderer kahit nakabarong at tawaging honorable, siya ay buhayang kawatan pa rin. Ayan mga kababayan ko, yari dito. Naglilipatan na ang mga miyembro ng majority dito kay Cayetano tila, nako po. Ito kasi umuugong eh. Umanoy ko dita sa Senado kaugnay sa BP Sara impeachment. Pinabuluanan. Robin Padilla may pasabog, nako po mga kababayan ko. Ito na sinasabi natin, ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay mga kababayan. Manatiling nakasubaybay. Katwiran at katarungan ang manaig. Huwag yung mga kawatan. Kaya lang naman nila gustong ma-impeach itong si Sara dahil takot na takot sila dito na maging pangulo. Alam nila pag si Sara may kamay na bakal, may disiplina. Mawawala ang mga buhaya sa lipunan. Mawawala lahat ng mga maleta gang dito. Kaya nang umusga dito mga kababayan, i-share, i-like ang ating video, ang content na ito, i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan.